Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one ay ipinadala sa atin ng ating kabisyo sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas. My love, eto na po ang biyahe ng buhay ni Sabi. Hi DJ Lala. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Sabi. Last Christmas, after 3 years of our relationship, pinakilala din ako sa wakas ng partner ko sa family niya. Akala ko kasi talaga ikinahihiya niya ako kasi medyo hindi ako fit. Una, masaya. Nagbigay pa nga ako ng mga regalo sa pamilya niya, kaya masaya sila sa akin. Kinabukasan, nakita ko yung chat ng kapatid niya sa kanya nung chinek ko yung cellphone niya. Alam ko pong mali, kaya lang nakita ko kasi yung pangalan ko, so binuksan ko. Sabi ng kapatid niya, wag na daw ako ulit isama sa bahay nila. Kasi daw, hindi ako gusto ng mga tita niya. Medyo mataba kasi ako, DJ Lala. Di ako katulad ng ex niya na payat. Nakakapag two-piece, nakakapag maxi dress, nakakapag fit na dress. Niloloko pa nga yung partner ko ng kapatid niya na baka next time daw na isama ako sa kanila, ubusin ko daw yung food sa ref nila. Nasaktan ako, DJ Lala. Naiiyak nga ako pero pinigilan ko kasi nasa labas kami at nagde-date. Ano po bang gagawin ko? Di ko kasi alam kung masasabi ko ba sa kanya kasi baka magalit dahil tinignan ko yung phone niya. Pero nasasaktan po kasi ako sa sinasabi nila. Ano po ba ang gagawin ko? Sana po matulungan niyo ako. Thank you and more power to your show. My love, Sabi, I am so sorry. I am so sorry that you have to experience such cruelty mula sa mga taong maliliit ang utak. Makikitid ang utak. Hindi ko alam kung nabuhay ba sila sa panahon ng kopong-kopong, pero ika nga ng someone close to my heart, it's 2023. Kung may mga nakakita man kayo mga taong nagigain ng weight, medyo mataba or medyo hindi fit or pasok sa standard ninyo ng sexy, let them be. As long as they are happy, as long as hindi sila humihingi sa iyo ng pera para kumain sila, hindi sila sa iyo nang hihingi ng pagkain, hindi ka nila inaabala sa the way nilang i-live yung life nila, I don't think you have any right para sabihan sila or kutsain sila because of their weight. If you think they are big, if you think na medyo oversized sila, don't you think they know it? Alam nila yun that they are gaining weight, of course. Nakikita nila yung mga sarili nila sa sa salamin eh. Actually, hindi ako magkakanila. Kami, yan. I'll put myself on the same shoes kasi I do experience it as well. I do see myself sa harapan ng mirror and yes, I do gain weight because I ate. Because I wanna be happy, I wanna feel good, I wanna experience yung papaguran ko ng trabaho by eating, by being lavish when it comes to food. Pero I don't have to feel guilty about it. Just because there are people like you na nag-exist na ganyan ang perception of beauty. I'm not saying na kapag payat ka hindi ka maganda. I am saying na ang ganda ay hindi dapat binabase sa size ng waistline mo. Na dapat ang ganda hindi binabase sa size ng t-shirt mo, small, medium, large, XL, double XL, triple XL. Hindi dapat yan binabase and never kayong magkukutsa ng kahit sinong tao, let alone partner ng kapatid ninyo. Just because hindi sila pasok sa standard ng term ninyong sexy. I'm so sorry, Sabi, that you have experienced something like that. Sometimes this world can be so cruel. And sometimes they can be so little-minded na sobrang wala na silang pakialam sa nagiging tabil ng dila nila. They make fun of almost everything. Ganun sila ka immature. I'm so sorry that you have to face immature people.
Pero when it comes to your relationship with your boyfriend, I think it's better kung sasabihin mo to sa kanya. Kasi ang relationship mo with his family is apart from your relationship with him. As far as he is concerned, when it comes to your relationship, he has always been loyal. He has always been faithful. He has always been honest to you. So it's the least you can do for him. Sabihin mo sa kanya na I'm so sorry. Hindi ko sinasadyang mabasa yung chat na yun, but I got so excited kasi it's the first time I met your family and then I saw my name pop up dyan sa cellphone mo. I read it and I'm so sorry. Pero I'm not so sorry with how I'll react about it now. Kasi with all honesty, it hurts. Kasi kahit sino pong tao sabihan niya ng ganyan, masasaktan. Lalong-lalo na you don't even know yung pinagdadaanan ng taong yun to counter yung perception of beauty, yung standard of beauty in almost everywhere that you have to be this size para maging maganda ka sa paningin nila. In order to fit in sa mga magagandang damit, you have to be this size. You don't know what other girls are going through just to be able to reach that size. Wala kayong idea kung gaano kahirap pa para sa kanila na ayusin yung the way nila i-eat. Sometimes they are depriving themselves from eating the food they love just because kino-compromise na nila para lang maabot yung standard of beauty just to please other people. And that's just so sad. Na hanggang ngayon, ganun pa din yung perception nila of beauty. Na kailangan humpak ka. Kailangan nakakapagtupis ka. Kailangan nakakapagbikini ka. Kailangan yung katawan mo hourglass. That is not beauty. I will stand by it. That is not beauty. If you'll go on a diet, my love, do it because you want to be fit. Not because you want to be thin. Do it because you want to feel beautiful about yourself. Not because you want to be beautiful sa mata ng ibang tao. Do it because it will make you feel better. Not because they will like you better. My love, there is nothing wrong about you. I know sometimes it's just so hard to feel that way na walang mali sa'yo when everybody else is telling you, uy, ang taba-taba mo, mas okay yung ganitong size sa'yo. I know it's hard. Countering yung ganung mentality ng tao, psyching yourself na, yeah, I feel good about myself. Kahit medyo chubby ako, kahit nag-gain ako ng weight, I feel good about myself. I know it's hard. But you just have to keep on trying. Look at those people and listen to those people who love you for exactly who you are. Whatever size you're in. Look at them and only listen to them. If they will encourage you, you'll know it's for the best. Not because gusto nilang maging maganda ka sa paningin nila, but because they want the best for you. Naintindihan mo ko, Sabi? Huwag mong gawing definisyon ng relationship ninyo yung perception sa'yo ng mga kamag-anakan ng boyfriend mo. Sometimes people can be cruel, but that doesn't mean wala na silang chance to change. You just have to give them a chance as well. Just as much chance as you want them to give to you. Bigyan mo sila ng chance ang bumawi sa'yo. At bigyan mo ng chance yung boyfriend mo to be a boyfriend to you. Because for that 3 years ng pagsasama ninyo, alam ko, in my heart, that your boyfriend is proud of you. In every single way. In all that you are, he is. So never ever doubt the way he feels for you just because nag-e-exist yung mga kamag-anak niyang matatabil ang dila. Minsan talaga meron tayong mga ganyang klaseng tita. Yung wala nang nakita kung hindi yung size ng pantalon mo. Pumunta ako ng probinsya after a very long time. At ang sinabi lang sa akin, uy, tumaba ka. Wow, thank you. Kamusta din po kayo?
Sana po okay lang din po kayo. 'Di ba? Kailan pa ba naging pambati kasi yan? 'Di ba? Nakakaloka. Well, anyway, that's just how they are. And sometimes it's just so tiring, 'di ba? Trying to explain to them na sorry po, may pambili na kasi ako ng food ngayon eh. Dapat daw batiin niyo sila ng ano, sabi ni Boy Pindot, sana ho wala kayong karamdaman ngayon. Totoo yan, promise. Tapos yung nagsabi pa sa akin noon, yung, if I'm not mistaken, pamangkin ko siya sa pinsan. Never ko siya nakadaupang palad. Tapos sabi niya sa akin, tumaba ka. Tita, parang sa utak ko, alam mo ngayon lang kita nakita. Konti na lang, hindi naman kita mare-recognize as kamag-anak. Huwag mo akong hayaan questionin ko kung ba't ka pa nag-e-exist. It's either tatahimik ka or sasako kita. Diba? Baguhin na po natin yan. It's not really a very nice way of greeting a loved one. Whatever size they are in, believe me, my love, alam nila yon. Alam nilang they gained weight, alam nilang masyado na silang payat, alam nilang umitim sila, alam nilang pumuti sila. Nakikita nila yung itsura nila sa salamin. You don't have to state the obvious, especially when it's too sensitive. And people can be too sensitive when it comes to their size. So if you don't have anything better to say, kung wala kayong sasabihing maganda, shut it. O, diba? Huwag nyo na lang sabihin at all. Kung hindi nyo na pag-isipan yan 20 times over, shut up. Okay? Sa mga kabisyo natin and Sabi, and to all the girls and boys out there who is struggling, ano yun? Sabi ni Boy Pindot, hindi ho kayo salamin, tao ho kayo unless gusto nyo ring mabasag. Ay nako, to all the Sabi out there, lalaki ka man o babae, I want you to feel good about yourself. Yung size natin, yung physical attributes natin, mababago natin yan. Pero yung ugali natin, mahirap baguhin yan. So if you are kind despite and in spite of all your physical insecurities, my love, you know you are doing well and great in life. Do not ever listen to those people na ang nakikita lang sa ibang tao ay yung pangit sa physical nilang kaanyuan. Pero hindi nakikita yung kagaspangan ng ugali nila. Those are far worse people than us na medyo some kind na may insecurity sa katawan. Lagi mo yan tatandaan. Klaro? Klaro.